Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mamaya po, itutuloy natin ang pagbabasbas ng mga palaspas, pagpasok po namin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Bethfage, sa bundok ng mga Olibo.
Pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kandilang balabal sa daan at iba naman pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. "Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!" Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea," sagot ng karamihan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal kong kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Sana
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang itinuturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako maghihimagsik ni tumatalikod sa kanya. Hindi ako tumututol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ng buhok ko't balbas. Gayon din nang luran nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking hatid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat tao makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pinansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi siya inintindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na buhong na sa akin pumaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay ko butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawang ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko at sa katawan. Hinubad ang tunika'y dinaan sa palaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan. Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat na ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapalulangay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob, ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglilingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan?
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging isang tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa at ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati at papuri, Panginoong Hesukristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Hesukristo. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa lahat ng langit at sansinukob. Luwalhati at papuri, Panginoong Hesukristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Hesukristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga pinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nangangalang Barabas, kaya't nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi ay pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po. sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon,
Ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag ninyo na Kristo? Sumagot ang lahat. Ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinagahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal. Sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya, ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit, matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito ay si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tangu-tangu pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang mga ibat, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon, ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna.
tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsilud po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Ang ating pong pagdiriwang sa araw na ito ay napaka-espesyal. Hindi lang po dahil sa kakaiba ang ating pagdiriwang sa araw na ito. Alam naman natin na ang lahat ay mayroong dalang palaspas. Hindi lang po dahil diyan, hindi lang dahil tayo ay mayroong palaspas na pinabendisyonan, kaya ito kakaiba. Kundi higit sa lahat, ito po ang simula ng matagal na nating pinaghahandaan na mga mahal na araw o Semana Santa. Ngayon po ang simula. Kaya po sana ngayong nasimulan po ninyo, tatapusin. Sasamahan niyo po ang ating pagdiriwang, susubaybayan sa mga darating na araw ang ating pagdiriwang na mga mahal na araw. Huwag lang sana mauwi sa simula. Ano po? Tapusin po natin hanggang sa linggo, sa muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi lang po natin tinatawag ang linggong ito bilang linggo ng palaspas o Palm Sunday, kundi sa kalendaryo po ng liturhiya, ang pagdiriwang natin ngayon ay tinatawag na linggo ng pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo o Passion Sunday. Tinatawag lang na linggo ng palaspas dahil may dalang palaspas. Pero higit pa dyan ang ating pagdiriwang. Dahil ang ating pinagdiriwang ay ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. May tatlong bagay po. Tatlong bagay ang pwede nating paghugutan ng pagninilay bilang pasimula ng Semana Santa. Yamang may mga dala na rin lang po tayong mga palaspas, pagnilayan natin po ang mga ito. Una, yang palaspas. Sabihin nyo nga po, palaspas. Nais ng mga tao na iparamdam kay Jesus ang mainit nilang pagtanggap sa Kanya sa Jerusalem. Kaya naman, palaspas ang kanilang ginamit para maipakita ito, maiparamdam ang init ng kanilang pagtanggap. Noong
unang panahon, pangkaraniwan po ang pagwagayway ng mga sanga o mga dahon kapag binabati ang isang hari, pinuno, leader o isang bayani ng gera. Kapag bumabalik ito o pumapasok ito sa isang lungsod, humihilera ang mga tao. Binabati nila ito, pangkaraniwan na gamitin ang mga sanga o dahon. May iba, nilalatag pa ito sa sahig para maging panapin sa dadaanan ng isang hari o isang bayani. Pero ang dahon o palaspas ay simbolo rin ng pagiging martir. Hindi lang po ito gamit para sa pag-welcome, kundi simbolo ng pagiging martir. Kaya nga, ang mga santong martir, kadalasan may hawak-hawak na dahon o palm leaf. Dahil ito ay nangangahulugang na pagtagumpayan ng kanilang espiritu na labanan ang laman. It symbolizes the victory of spirit over flesh. Katulad na lang ng naranasan ni Jesus sa mga tao na pagtagumpayan niya ang pang-aapi, panloloko at pananakit ng mga tao. Kagaya na lang ng sinasabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa tungkol kay Jesus. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Ganyan po ang isang martir. Gagawin ang lahat kahit pa mamatay sa ngalan ng pag-ibig. Ang martir kayang mamatay sa ngalan ng pag-ibig at pagtatagumpayan ang lahat ng pananakit sa ngalan ng pag-ibig. Kaya nga, ang palaspas ay hindi lang simbolo ng pagtanggap kay Jesus sa Jerusalem, kundi pagtanggap ni Jesus bilang isang martir. Si Jesus, isang martir, dahil namatay sa ngalan ng pag-ibig. Pangalawa pong pagninilayan natin ay ang asno o sa Ingles, donkey. Sabihin nyo nga po, asno. Narinig natin naman sa ating unang ebanghelyo kanina, bago tayo nagprosesyon, na inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na kunin ang bisirong asno na siyang gagamitin niya pagpasok sa Jerusalem. Meron pong dalawang dahilan kung bakit asno at hindi kabayo ang pinili ni Jesus. Una, ito ay bilang pagtupad sa propesiya ni Propeta Zacarias na ang haring parating ay matuwid at matagumpay na nakasakay sa isang asno. It is for the fulfillment of the prophecy. At alam ito ng mga tao. Kaya nga nang makita nila si Jesus, nilatag nila ang mga dahon at winagayway nila ang mga palaspas dahil alam nila na si Jesus ang tinutukoy ng propesiya. Pangalawang dahilan, noong panahong iyon, ang isang hari o pinuno, kabayo ang sinasakyan kapag galing sa isang gera. At asno naman kapag nagpapahiwatig ng kapayapaan. You see the difference? Kabayo pag galing sa gera. Asno
kapag nagpapahiwatig ng kapayapaan. Ito yung nais ipakita ni Jesus sa mga tao. Ang magpahiwatig hindi ng gera o ng gulo, kundi ng isang kapayapaan. Kapayapaan ang hatid ni Jesus, hindi kaguluhan o hatian. Kapayapaan para pagkasunduin ang nagkakagulo-gulo. Kapayapaan para ayusin ang magugulo. Yan ang hatid ni Jesus. Kapayapaan at hindi kaguluhan. Kaya nga, sa tuwing magulo ang pamilya, kapag magulo ang relasyon, kapag magulo ang sarili, lapitan si Jesus. Dahil ang hatid niya, kapayapaan. Kaya kanyang bigyan ng kapayapaan sa mga magugulong isip, magugulong nararamdaman, magugulong karanasan at pinagdadaanan. Si Jesus ang dapat lapitan dahil ang kanyang hatid ay kapayapaan. Pangatlo, Hosana. Sabihin niyo nga po, Hosana. Alam niyo po, ang salitang Hosana ay nangangahulugan sa Ingles, Savior, Rescue, o Help. Kaya naman ang pagsigaw ng mga tao kay Jesus ng Hosana ay nagsasabing, iligtas mo kami. Sa tuwing nasa panganib, sabihin mo lang, Hosana. Ibig sabihin, iligtas mo kami. Marami pong pwedeng idikit ang kaligtasang nais ng mga tao. Pwedeng kaligtasan mula sa sakit. Dahil noon, marami nang napagaling si Jesus. Marahil yung sinisigaw nilang Hosana, ibig sabihin, pagalingin mo rin kami sa sakit. O kaya, yung kaligtasan na hinihingi ng mga tao ay mula sa mga inapi o naapi. Dahil marami sa mga inapi ang naipagtanggol ni Jesus. Naalala niyo po yung babaeng makasalanan na gustong batuhin, inaapi? Isa yon sa mga nailigtas ni Jesus mula sa kamatayan. O kaya marahil yung sinisigaw ng mga tao na iligtas mo kami ay mula sa mga taong makasalanan. Gaya na lang ng sinasabi lagi ni Jesus sa mga taong kanyang napapagaling, humayo ka at huwag nang magkasala. Ito yung dahilan ni Jesus kaya siya pumunta sa Jerusalem para magligtas ng taong nagkamali at nagkasala. Hindi para manghusga, hindi para magparusa. Ganyan si Jesus bilang hari, nagliligtas, hindi nang huhusga o nagpaparusa. Kaya nga dapat maingat din tayo. Maingat tayo sa ating panghuhusga, lalo na sa mga taong nagkakamali o nakakagawa ng kasalanan. Hindi ganyan ang nais ni Jesus. Kaya ingatan natin yung lumalabas sa ating mga bibig. Lalo na kung may mga taong nagkasala o nagkamali. Ingatan ang lumalabas sa bibig, lalo na kapag hindi natin alam ang totoong nangyari. Madalas, nakakapaghusga ang tao kasi akala niya alam niya ang totoo. Mag-ingat po. Kagaya na lang ng sinasabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa tungkol sa panghuhusga. Ang sabi ni Propeta Isaías,
Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Ganyan po dapat ang sasabihin para makatulong sa mga nagkamali at mahihina. Hindi manghusga, hindi magdagdag ng bigat o ng sakit, kundi hayaan ang Diyos ang magsalita para sa iyo. Hayaan ang Diyos ang magsalita sa mga nagkamali at nagkasala. Kaya nga tayong mga nagkasala, ang sigaw natin, Hosana, iligtas mo kami. Mga kapatid, ang palaspas, asno, at hosana ay mga bagay na nagpapaalala sa atin sa mga mangyayaring darating kay Jesus na siyang ating ipagdiriwang ngayong mga mahal na araw. Nawa, baunin natin ang mga ito, ang tatlong bagay na ito bilang pagninilay sa mga nagawa sa atin ni Jesus. Palaspas bilang isang martir na patuloy nating sinasaktan habang tayo ay minamahal. Asno bilang tagapaghatid ng kapayapaan sa tuwing tayo ay nagkakagulo, nagkakaaway-away at nababagabag. At Hosana bilang tagapagligtas mula sa ating mga kasalanan at hindi para tayo ay husgahan at parusahan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong kababaang loob nating itaas sa ating Ama sa Langit ang ating mga panalangin at alang-alang sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, manalig tayong diringgin niya ang ating mga panalangin. Sabihin natin, Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa sambayanang Kristiyano, upang ang mga palaspas ay maging tanda ng pagsunod ng bawat isa sa halimbawa ni Kristo na nag-alay ng sarili sa krus, upang matutunan ng bawat isa na mag-alay ng kanilang oras, kakayanan at yaman sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, upang mabatid ng lahat ng tao na walang patutunguhan ang pagkamakasarili at matatamo lamang ang tunay na kagalakan sa pakikipagkapwa at pagtulong sa kapwa.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, naghihirap at naghihingalo, upang ang pagpapakasakit at pagbuhos ng Diyos ng dugo ni Kristo ang maghatid sa kanila ng paghilom, kapayapaan at bagong lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, upang piliin nating lumakad kasama ni Kristo, manatiling kasama niya sa panalangin, tumayo sa paanan ng krus, upang sa huli ay makasalo tayo sa kagalakan at kaligtasan ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, makasapit nawa sila sa bagong Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama rin natin sa ating panalangin ang kalusugan ng ating Santo Papa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipinakita mong iyong pag-ibig sa anak mong nakabayubay sa krus. Alang-alang sa kanyang pag-aalay, dinggin mo nawa ang mga panalangin itinataas namin sa iyo. Gawin mo kaming kaisa upang amin siyang masundan at makisalo kami sa kanyang buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Sumasamba nagmamahal sa iyo. Naway ang aming kaloob, maging si Jesucristo, Panginoon, ang sino man tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba at nagmamahal
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo ay pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin. Sa pagmamalasakit niya kami ay palayain. Sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakaling sa araw-araw at pagkawain mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Kung iyong nanaisin aking akuin at pabalitatin ang krus mong pasalin, kung iyong ibigin iputong sa akin korona ilangin ang tubos sa amin. Kung pipiliin
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami ay iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa pabatid at paanyaya. Magkakaroon po tayo ngayon ng ating ika-6 Linggong Alay Kapwa Collection para sa Damayan Program ng Caritas Manila. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa mga sumusunod na gawain sa ating parokya. Sa ika-4 ng Abril, Martes Santo, hindi na gaganapin ang ating prosesyon ng Nazareno sa ika-7 ng gabi. Sa ika-6 ng Abril, Huwebes Santo, ang pagmimisa sa pagtatakip silim sa paghahapunan ng Panginoon ay sa ika-5 ng hapon. Sa ika-7 ng Abril, Biyernes Santo, ang talaan ng mga gawain sa parokya ay ang mga sumusunod. Via Cruces sa alas 6 ng umaga, 7 Palabras sa alas 12 ng tanghali, at pagdiriwang ng pagpapakasakit ng Panginoon sa alas 3 ng hapon, na susundan ng prosesyon ng paglilibing. Sa ika-8 ng Abril, Sabado Santo, ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay sa ika-8 ng gabi na susundan ng prosesyon ng salubong. Para sa kabuuang talaan ng mga gawain sa parokya, maaari niyong tingnan ang poster na nakapaskil sa harap ng simbahan. Panghuli po, humihingi po kami ng inyong suporta sa pamamagitan ng iyong tulong pinansyal para sa mga gawain ng parokya sa Semana Santa. Maaari ninyong ibigay ang inyong tulong sa opisina ng parokya at humingi ng resibo. Salamat sa inyong suporta at atensyon. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ang mensahe sa atin ng ating pagdiriwang ngayon, kung ikaw ay nasasaktan ng dahil sa pag-ibig, lumapit kay Jesus sapagkat siya ay dakilang martir. Kung ikaw ay naguguluhan o mayroong kaguluhan sa pamilya, lumapit kay Jesus dahil hatid niya ay kapayapaan. At kung ikaw ay nagkamali at nagkasala, lapitan si Jesus sapagkat ang nais niya hindi kaparusahan, kundi kapatawaran at kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang maawain na nagkalob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa pagdilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawan ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Sana aming awit sa anong pinagin, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat patubos sa amin. Dala ng mga alas-os, salubungin siya na may galang. Hosana, o manlulubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit sa anong pinagin, sa ngalan ng Diyos na sa